Sa puntong ito, kumuha muna tayo ng update sa sitwasyon sa Tacloban City. Makibalita tayo sa ating kasamang si Igan Arnold Clavio. Igan? Okay, maraming salamat Mark. Maki, inabutan tayo ng ulan dito sa 10th City, sa Barangay 61, sa Sarkahan, Tacloban City, kung saan narito, itinayo yung pansamantala nilang matitirhan. No? 5 tents ito, medyo nasira na yung dalawa dahil nasa tabing dagat pa rito, no? At hindi nakailakas ng hangin. 12 tent ito nasa kabila ng Tacloban Convention Center at meron ditong 337 families na mga nananahan dito. At katabi ko, itong si Ma'am Susana Rostada, siya po ang ka-manager dito ng DSWD. Kamusta po yung mga pamilyang narito po sa 10th City natin dito sa Barangay 61 na Ma'am Susana? Okay naman po sila. Nabibigyan naman po sila ng mga relief goods natin para mayroon naman po silang i-sustain sa day-to-day nila while they were staying here sa Astrodome po na compound. Pero ito po'y pansamantalang itong mga tent na po, no? Sabi niyo, dalawa na nasira. Anong dahilan, no? Nasira po siya dahil po sa malakas na hangin. Bali po yung mga yung parang itong form niya. Tapos hindi na po siya ibinalik na po nung taga-Tumeco kasi sila po yung in charge dito sa mga tent na to. Ibinalik po doon sa office nila sa city proper po. Okay, nasa loob kami ng tent kasi inabutan nga kami ng ulan dito at ayon sa mga residente dito, 6 na tao yung kasya. No? At ito, alamin natin kay Manong. Anong pangalan po nila? Benedicto, kamusta sa gabi? Okay ba itong tent na ito? Basta walang ulan, okay lang, walang hangin na malakas. Pasok na, maulan na nga dyan, okay. Pero, sabi mo kanina sa akin, mas masarap dahil mas malamig yata. Mas malamig pag gabi kasi walang init. Saka walang lamok dahil dati may kulambo na kagad. Meron na siyang kulambo kagad. Okay, bukod sa tent, ano pang natanggap yung tulong mula sa DSWD? Marami na rin po dahil magmula nung nakakadaan ng mga dito sa amin, meron na kami natanggap na mga pagkain, pampomot, pero kayo mismo nagtayo nito, no? Opo, kami po. Okay, ito at salamat po, Ma'am Benedicto. At dito po, yan po, 55 tents ang narito ngayon, kung saan pagkamantalang nananahan yung ating mga kababayan. 2 linggo, bukas, no? Matapos manalasa itong Bagyong Yolanda. Yung lugar kasi nila dito talaga napakadelikado. At tabi po sila nitong tinatawag na Cantabato Bay. Cantabato Bay na kung saan umabot ng 2nd floor yata ng auditorium yung taas po ng tubig dito. Okay, para po sa balita Pilipinas, ako naman Arnold Clavio mula rin sa Tacloban City. Back to you, Mark and Maki. Igan. Ha? Mark? Oo. Kamusta yung mga dyan, Igan, yung mga komersyo, establishmento, kahit papaano ba nagbabalik na, may sinyalis na nagbabalik na yung mga pagninegosyo ng tao? Kanina, from the airport, no, papunta tayo ng Tacloban City, mahaba ng pila dahil nadagdagan yung nagbukasan ng ATM machines. Oo. Para maservisyan yung ating mga kababayan. Tapos sa komersyo, bukod sa ilang establishmento nagbukas, marami na rin tayo nakikita mga kababayan na nagtitinda na rin sa may bangketa ng iba't ibang saring mga pagkain at mga damit, no? At mga delata. At bukod dyan, dahil medyo maluwag na rin yung mga daanan dito, dahil na-clear na rin sa tulong na rin ng mga tao rito, mas mabilis na rin yung ayuda, yung relief goods. Mga inabutan namin from private organization, pati Red Cross doon sa isang barangay, ay nakapagpadala na ng 2 beses doon sa ating mga kababayan sa Barangay 65 dito sa Tacloban City. Mainam, kahit papaano di bumabangon, kahit dahan-dahan. Oo naman. At dito yung nakita natin mga imahe, no, yung ng kanilang lungkot, yung paghingi nila ng mga pangailangan. Dito kanina, nakangiti na, nakita na natin na medyo masaya na at iba na yung kanilang enerhiya. At parang nakabalik na yung kanila pong mga kaisipan sa normal at sila na mismo yung kumikilos dito para linisin yung loob ng bahay nila, pati na yung mga kalsada, Mark. Ay, Igan, isa na lang kung nagawi ka lang doon sa Tacloban Airport, ganun pa rin ba kahaba yung pila ng mga kababayan nating gustong umalis pa ng Tacloban, sumakay ng C-130 o hindi na? Kanina parang sabi ko, ito na yung pang-araw-araw na buhay nila, mag-aabang na aeroplano, bababa kami kasama ng mga ilang kamag-anak na taga Maynila na gustong
kamustahin yung mga kamag-anak nila naging biktima rito. Tapos, hindi pa nakakatagal, sasakay naman yung ilang mga kababayan nating basta-basta lang iiwan naman itong Tacloban City, either commercial flight o yung C-130 na inaabangan nila. Pero, sa napansin ko kanina, masyadong na-traffic na rin yung Tacloban Airport dahil dinatnan ko yung C-130 ng bansang Hapon na paalis matapos magbaba ng relief goods at may dumating na naman na ilang mga chopper at mga helicopters mula sa iba't ibang bansa pa rin na nagdadala ng mga relief goods sa ilang mga coastal areas dito. So, ganun pa rin, marami pa rin tao sa airport at sa unang punta ko nga rito, yung dadaanan mong kalsada, no, palabas ng airport ay talagang akala mo wala talagang tao. At pero pinipilit yung pagbangon, mararamdaman mo rito yung pagtutulungan na rin ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat ha, Igan. Si Ay, Arnold maraming salamat Clavio po. Mula, Hindi ako naman Arnold Clavio, nagulat para sa Balita Pilipinas.